Hey guys! Another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon at kung saan isa na naman pong matagumpay na kababayan nating OFW ang nagtatrabaho sa bansang Singapore bilang isang kasambahay. So guys, ito po worth 100,000 pesos. Yan po ay labor and materials na kung saan ito po ay napakagandang panimula ng pagpapagawa ng bahay. Kaya if ever na ikaw ay may 100,000 na budget, ay maaaring ganito rin na rin lamang ang abutin ng iyong magandang panimula. At kung ganitong design din lamang ang iyong paggagawa at ganitong sukat, ay okay na po ang budget na magandang panimula na to na kung saan ito po ay naka-steel trusses na. So napakaganda pong panimula nito at yun nga guys, ibinahagay sa atin ng owner ang bawat detalye ng mga nagamit na mga hollow blocks, simento, bakal at buhangin kung ilan po ang kanyang nagastos or nagamit dito para may basehan din kayo at idea para sa inyong panimulang pagpapagawa ng bahay. So ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon. Ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Imelda Esteban para sa kanyang minamahal na magulang. So guys, ayon po kay Ma'am Imelda, ito po ay talagang pinag-ipunan niya para maipagawa or maipasimula na itong pinapagawang bahay para sa kanyang minamagal na magulang. Bagamat hindi pa po natapos, ay nagmamadali nga raw po siya makabalik dito sa kanyang pinagtatrabahoan sa Singapore para ma-finish ito. At yun nga, kaya nga nakikita po natin ngayon, ito po ay ginawa na lamang po ng lyabe or interlock na lamang po ang pagkagawa ng bahay na ito. So ayon naman po sa gumawa, ay okay naman daw po ito basta't ito'y nakapalitada loob at labas, ay matibay naman po ito. Marahil marami naman pong bahay na nakaganito ang pagkagawa, lalong-lalo na yung mga row house subdivision ay halos interlock lamang din po raw ang pagkagawa nito. So anyway, ito po pag-usapan na po natin ang bawat detalye ng mga materyales na kung saan ibinigay sa atin ni Ma'am Imelda para maibahagi sa inyo ng inyong lingkod at mapagbasihan at mapagkuhanan nyo rin ng idea if ever na ganitong sukat din ang ipagagawa nyo at ganitong budget din ang panimula nyo ay maaring ganito na ang katayo ang abutin ng inyong pinapagawang bahay. So ito po pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Imelda, na ang sukat po ng bahay na ito ay 18 feet by 20 feet. Ito naman po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas ito na 5.4 meters by 6 meters. So kinuwenta po natin in total of 32.4 square meters ang kabuuan ng bahay. So guys, ito po ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, sala, at ito nga ay nakaprepare din po ito para sa kanilang terrace. If ever na mayari na ito, ay maayos na po at meron na rin pong maliit na terrace na nakabubong. So guys, ito po pag-usapan naman natin ang bawat detalye na ibinigay sa atin sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ayon po kay Ma'am Imelda. Ito nga po sa hollow blocks ay gumamit po sila dito na ang sukat ay number 4. Ang lahat-lahat po ng ito sa nagamit sa ganitong sukat na 18 feet by 20 feet na may dalawang kwarto, umabot po ito ng mahigit 1,000 pirasong hollow blocks. And then guys, sa mga semento naman po, ayon po kay Ma'am, ay umabot lamang po ito ng 70 piraso. Sa ganitong rough finish pa lamang na meron na po itong flooring. And then guys, sa mga bakal naman po, ang lahat na ginamit ay 10mm. Lahat-lahat po ng ito ay umubos po sila ng 80 piraso. Sa ganitong katayuan na po, ay na po nakikita natin, rough finish pa lamang at meron na pong flooring. So ang kagandahan nga nito ay nakaporma na po ang bahay at unti-unti na lamang pong itong i-finish. And then guys, sa mga buhangin naman, ayon po kay Ma'am ay nakaubos po sila dito ng 3 mini dump truck. So ayan po guys, ayan. So about po sa interlock, alam ko po napapansin natin ito. So tulad ng sabi natin, iba't iba po ang klase ng pagkagawa ng bahay. Ayon nga po sa gumagawa ng bahay, depende na lamang po sa pagkakagawa nito at pagkakatimplada ng kanilang pagpapalitada. Ang importante, mapapalitadahan nito loob at labas, ay mas karagdagang tibay pa po ito, lalo na sa ganitong klaseng bahay. At ito nga, ayon pa po dun sa gumawa, ito po
ay maliit lamang, hindi kalakihan. Kaya okay lamang po mag-interlock na ganito basta't garantisadong maayos lamang ang pagkakapalitada. So yun nga guys, ito po 100,000 pesos labor and materials, kasama na po yung pagpapagawa nila ng steel trusses, na kung saan sa mga materials po ng mga bakal sa steel trusses ay gumastos po sila dito ng halagang 15,000 pesos. So yan lamang po sa steel trusses. Dahil po yung bubong or yung yero na ginamit nilang corrugated roof ay galing po sa lumang bahay na siyang ginamit nila dito sa bagong bahay na ito. Kaya ang cost po nito total, lahat po labor and materials, sa ganito pong sukat na 18 feet by 20 feet na may 2 kwarto, hindi po kasama ang yero, lahat po ito ay gumastos si ma'am ng halagang 100,000 pesos. So guys, ito po yung pina-edit niyang mga picture na magiging future ng bahay niya. So napakaganda po pag ito'y na full finish. Ay talagang napakaganda at wala tayong masasabi pag sa ito'y naigawa na ng ganitong kaparehas. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Imelda Esteban, na isang OFWDH sa Singapore na matagumpay na nakapagpasimula ng pagpapagawa ng bahay niya para sa kanyang minamahal na magulang. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod, Rep Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para sa susunod nating upload ng mga videos ay ma-update ka at mapanood mo ito. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat. And God bless po sa ating lahat.